po, itarako na sa pakikinig po ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y tumayo, mga minamahal, bilang paggalang at respeto po sa salita ng Diyos. At ito po'y dadalhin ng ating beloved preacher, beloved brother Albert Arevalo. Amen. God bless you, beloved co-preacher Mark Luwal. Praise the Lord. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakila mapagpala po namin Ama Diyos na makapin sa lahat, pinakamamala Panginoon sa unang panalangin po ng aming minamahal ginigalang malapastor, Wildis Radalmeda, yung propeta, sa uling kapanahon ng ito, lubos kami na nagpapasalamat na sa bawat yugto na yung balagaway na natapos na pinagpalang po nilang isan. Minsan na papatuloy mo ipinadama sa bawat sa amin yung banal na spirito, halat yung matamis sa presensya na sa aming kagalak at kalakas sa paglilingkod. Narito po kami sa yung banal na salita, batid mo na sa galang aking paghanda, wala akong magagawa basahan. Di karapat dapat alamok lamang, Panginoon. Subalit sa mga oras ito, patuloy kayong papakumbabasa yung humingi ng tawad, Panginoon. Pagpalain mo po kami at iyong mga salita, kaya sa unang dalangin minamahal ginagalang Pastor Wildis Radalmeda, aming sinasawaitin na tapon sa impyerno ang lahat ng mga demonyo na kaaway. Demons of pride out sa bilib, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Uriin po ang ating pinakamamala Panginoon, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pinakamataas sa pagsamba. Tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Doble po ang paggalang sa mapagpalang hapon sa ating minamahal ginagalang Evangelista Wildis Radalmeda, the end time prophet of our loving God. Sa ginintong turbo ay naalaala pagpapagal ng ating dearly beloved Honorable Son Pastor Lina C. Almeida, or beloved Mama Dir, sa banal na piling po ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pabati rin po sa lahat mga beloved children, the whole Meda family po. Puri ng ating malapay sa lahat mga kapamanggagawa at mga ral, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, sampu na kanyang mga mahal sa buhay, mga minamahal, at sa inyo pong lahat at sa lahat ng ginagamit sa balawbasan ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, praise the Lord. Kaya di po sa mapagpalang hapon din po sa beloved in-laws ng ating beloved Mr. Willie James, Almeida Jr. po, beloved Mami Esther, sampu na kanya po mga kasama po, mga minamahal, praise the Lord po. Praise the Lord, napakabilis po ng ating oras, kaya ating pakinggan ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Ito pong tinatawag na pagsasaayos ng paglilingkod, mga minamahal. Napakalaga sa buhay natin bilang Kristiyano na maging maayos ang ating paglilingkod, mga minamahal. Sapagat nakasalalay din to yung pagpapala, pagtatagumpay, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, ang Diyos natin totoong mapagpala. Amen? Totoong mapagpala ang ating mahal na Panginoon. Subalit, bago kanya pagpalain, meron muna siyang ipapagawa sa iyo. Meron siya ipapagawa sa iyo na dapat mong gawin ng may kaayusan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating babalikan, si Amang Abraham, si Abraham na pinili ng Diyos, mga minamahal, upang magkamit ng pagpapala. Bago niya kamtin ang pangako ng Diyos by generation na pagpapala, at di man tayo karapat-dapat nakabagan na pabilang sa pagpapala ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, bago siya pagpalain, ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Sinubok siya ng ating mahal na Panginoon. Sa napakatagal na panahon na kalang hiniling, magkaroon sila ng anak. Subalit, yan po ay pinagkaloob sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Pinagkalooban sila ng anak, gusto na ang kalang edad. Ang kalang edad ay talagang napakatanda na, mga minamahal. Sila'y pinagpala ng anak, subalit sa kanilang anak na kalangkay sa isang hiniling, doon din sila sinubok ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, at iyong minamahal, pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya. Roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Tumalima ba si Abraham? Tumalima si Abraham. Nakita ng Diyos ang puso ni Abraham maayos. Nakita ng Diyos ang isipan ni Abraham patungkol sa kanyang tinanggap na utos, maayos din, walang pagalinlangan. Isang bagay, sinubok pa si Abraham na upang makita kung talagang maayos ang kanyang paglilingkod sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Sabi ng ating malapang kay Abraham, kunin mo ang iyong anak at ihandog mo sa akin sa bundok ng Moria, sa isang lugar sa isang dako na aking pipiliin, magdala ka ng kahoy. Ito pong kahoy na ito, mga minamahal, ay naging pagsubok sa kanya kung paano niyang isasagawa
ng may kaayusan ang utos ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Lalo magsabing, praise the Lord. Masakit ang kautusan ng ating malapang kay Abraham at pagsubok sa kanya. Sapagat nang siya yung utusan ng ating malapang Panginoon na maghandog sa ating mabait na Diyos, ang hiniling ng Diyos na ihandog sa kanya yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac na kanyang minithi ng napakatagal na panahon upang magkaroon sila ng anak ng kanyang asawang si Sarah. At sa pamagitan din noon, mga minamahal, kung kailan meron na siyang anak, kukunin pa ng Diyos ang kanyang anak. Ang sabi ng malapang Panginoon, si Isaac, ihandog mo sa akin. Ihandog mo sa akin, magdala ka ng gatong. Yung katong, yung kahoy, mga kanyang dala-dala, mga minamahal, bilang magulang, pag yan ang iniutos ng Diyos, hindi mo kakayanin yan, mga minamahal. Kaysa isang anak, si Isaac, na sinubok ng ating malapang Panginoon, si Abraham, kanyang dinala, mga minamahal. At ang sabi, mga minamahal, ng kanyang dalhin, inayos niya ang kahoy, mga minamahal. Alam niya kanyang susunugin. Alam niya kanyang ihandog. Alam niya kanyang papatayin. Anak niya. Pero nakita ng Diyos, mga minamahal, ginawa pa rin ni Abraham. Pag ikaw ay magluluto, mga minasisang kahoy, kung ano yung lutuan, siyang korte ng yung kahoy. Kung bilog yung lulutuin, mga minamahal, kung palyok yan, paikutan mo yan ng maayos na kahoy. Ang ginawa ni Abraham, mga minamahal, bilang tao, pag tayo niyaga sa isang sunugan, mga minamahal, pahaba tayo. Gagawin mo ba yan? Kung ang ihahandog mo, anak mo, masakit para sa'yo. Pero si Amang Abraham, kinortihan niya ng korting taong paikot ang kahoy. Inayos niya. Bakit? Sa ganung paraan, ilalagay niya si Isaac at kanyang papatayin, iahandog, iaalay sa Diyos. Ginawa niya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Lalo magsabing, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa aklat ng Genesis 22:9 hanggang sa 12. Kain po. Genesis 22:9 hanggang 12. Ito bang pagkasabi? At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon sa isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak na inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. At sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi itinanggi sa akin ang inyong anak, ang iyong bugtong na anak. Amen. Purihin ang ating malapang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalang Panginoon. Mga napakabigat na pagsubok, pinagdaanan ni Abraham, mga minamahal, dala ang kahoy. Yung kahoy na bibitbitin niya, alam niya kung paano niya gagamitin yun. Hindi pwedeng hindi niya alam dahil bago siya pakyatin sa bundok ng Moria, mga minamahal, alam ni Abraham, mga minamahal, na yung panggatong na kanyang daladala na kahoy ay gagamitin niya pangsunog sa kanyang anak para maging handog sa harap ng ating pinakamamalaking Panginoon. Kung bilang magulang, mga minamahal, hindi mo kayang gawin yan. Amen? Hindi mo kayang gawin yan. Pero si Abraham, ginawa niya. Ginawa niya dahil sa pagkatakot sa ating malapang Panginoon. Inayos niya ang kahoy, mga minamahal, sa korting tao. Inayos niyang pahaba, mga minamahal, para pag inihiga niya ron ang kanyang anak na si Isaac. Saktong-sakto, mga minamahal. Nakita ng Diyos, maayos. Sinunod ang aking utos. Alam niya ang kanyang gagawin. E sabi malapang, ihandog mo sa akin yung anak. Ginawa ni Abraham, nagkorte siya ng korting tao na may panggatong. Doon niya inilagay ang kanyang anak at doon niya papatayin. Nakita ng Diyos, maayos ang isip, maayos ang puso, maayos ang gawa. Kaya siya'y pinagpala ng ating malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapangginoon. Lalo magsabi ng praise the Lord. Lalo magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating malapanginoon. Napakalaga na pagsaayos sa paglilingkod. Katulad mga minamahal, kapag ikaw ay nag-utos na isang utos, mga minamahal sa kanino man, nakisuyo ka, mga minamahal,
Yung utos mo, babantayan mo yan eh. Halimbawa, pakilinis mo naman ito. Pakisuyo naman. Amen? Yung utos mo na yan, hindi yan nagtatapos dyan. O obserbahan mo kung paano niyang maayos na isinagawa. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil kahit sundin yan, pero hindi maayos, hindi ka malulugod. Amen? Sa halip na pagpalain mo siya, magiging thank you na lang. Amen? Pero pag maayos niya ginawa, nalugod ka, doon papasok ang pagpapala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat na magsabi ng praise the Lord.